Isipin mo ang isang lambak na tinabunan ng alikabok ng panahon, kung saan ang katahimikan ay tila mas mabigat pa kaysa sa hangin. Walang tunog, walang galaw, tanging ang alingawngaw ng isang buhay na minsan nang nagdaan, mga buto na nagkalat, tuyong-tuyo na parang bato, mga labi ng isang hukbong matagal nang nakalimutan. Sinisikatan ng araw ngunit walang umuusbong. Isang tanawin ng kamatayan, ng katapusan. Ngunit biglang, sa gitna ng katahimikan, may dumadagundong na tinig ng walang hanggan. Isang tinig na tila nagmumula mismo sa hangin ang nagtanong, "Anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga butong ito?" Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang pagsubok, isang paanyaya upang makita ang kapangyarihan ng Diyos lampas sa lohika at pangunawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang huminga ang imposible. Si Ezekiel, ang propeta ng pagkabihag, ay nakatayo sa harap ng tila huling yugto ng pag-asa. Hindi lamang siya tumingin sa mga buto, nakita niya ang refleksyon ng isang bansang wasak, ng mga pusong durog, ng mga pangakong nalimutan. Nang tanungin siya ng Diyos, hindi siya sumagot gamit ang katuwiran ng tao. Sa halip, buong pagpapakumbabang sinabi niya, "Panginoong Diyos, Ikaw ang nakaalam." Ang tugon niyang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anyo nito. Ito ay ang pagpapahayag ng isang pusong marunong magtiwala na kahit saan walang daan ang tao, ang Diyos ay gumagawa ng daan. Isang ganap na pagsuko ng isip sa harap ng kapangyarihan ng may lalang, ngunit hindi lamang nagsalita ang Diyos, kaniyang inanyayahan si Ezekiel na kumilos. "Magpropesiya ka sa mga butong ito." Ang utos ay malinaw. Ang kapangyarihan ay nasa salita, ngunit ang pananampalataya ay nasa nagsasalita. Kayang buhayin ng Diyos ang buong lambak sa isang salita lamang, ngunit pinili niyang gamitin ang tinig ng propeta. Ito ang prinsipyong walang hanggan. Ang Diyos ay gumagawa ng mga himala sa pamamagitan ng mga pusong masunurin. Kailangang bigkasin ng bibig ng tao ang kaniyang salita upang magtagpo ang langit at lupa. Kaya't sumunod si Ezekiel. Binuksan niya ang kaniyang bibig at nang maging tinig ang kaniyang pananampalataya, gumalaw ang imposible. Nagsimulang manginig ang lambak, umuga ang lupa. Isang dagundong ang pumunit sa katahimikan, parang tibok ng puso ng Diyos mismo. Ang mga buto ay gumalaw, nagbanggaan, naghanapan, at bawat isa ay muling nagtagpo. Ang kaguluhan ay naging kaayusan. Ang alabok ay nagiging laman. Ang mga buto ay muling nagkakabit. Mga binti, mga tadyang, mga gulugod na bumabalik sa anyo. Isang tanawin ng muling paglikha, isang pelikula ng muling pagkabuhay sa mabagal na galaw. Habang nakamasid si Ezekiel, ang lambak ng kamatayan ay unti-unting napupuno ng hininga ng buhay, ngunit hindi pa tapos. At nakita kong may litid na tumubo sa kanila, at ang laman ay sumibol, at ang balat ay bumalot sa kanila, ngunit wala pang espiritu sa kanila. Ezekiel 37:8. Isang napakalalim na revelasyon. Ang katawan na walang hininga ay patay pa rin. Ang relihiyon na walang espiritu ay anyo lamang ng buhay na walang diwa. Ilan sa atin ngayon ang ganito? Maayos sa labas, aktibo sa gawain, ngunit walang buhay sa loob. Ang Espiritu Santo ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng pag-iral at tunay na pamumuhay. Ipinapakita ng Diyos kay Ezekiel at sa atin na hindi sapat ang anyo ng buhay. Kailangang dumaan ang hininga ng Diyos upang magkaroon ng tunay na espiritu. At dumating ang pangalawang utos, magpropesya ka sa espiritu, anak ng tao, at sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, halika mula sa apat na hangin o espiritu at hipan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Ben 9, muling sumunod ang propeta at ang sumunod ay isang tanawin na lampas sa mga salita. Nagbago ang hangin. Mula sa apat na sulok ng mundo ay umihip ang hangin, dala ang kapangyarihan ng paglikha. Ang parehong espiritu na lumilipad sa ibabaw ng tubig noong Genesis ay dumaan sa lambak. Ang parehong hininga na nagbigay buhay kay Adan ay muli nang bumubulong. Ang parehong espiritu na ibinuga ni Jesus sa kaniyang mga alagad sa Juan 20:22 ay ngayon humihip sa buong hukbo.
Nararamdaman ni Ezekiel ang hangin. Nakikita niya ang imposible na nagiging totoo. Sa simula'y banayad, pagkatapos ay malakas. Ang mga katawan na walang buhay ay nagsimulang bumangon. Ang lupa ay umuuga sa yabag ng libo-libong mga mandirigma. Ang lambak na dating tahanan ng kamatayan ay ngayoy buhay, puno ng lakas at kaluwalhatian ng Diyos. At sila'y tumindig, isang hukbo na napakadakila, V10. Hindi lamang ito isang pangitain tungkol sa Israel. Ito ay larawan ng sangkatauhan na walang Diyos at kung paanong ang Espiritu Santo ay nagiging hininga ng pag-asa ng pagbabagong buhay. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos ang kahulugan. Ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. Sabi nila, natuyo na ang aming mga buto at nawala ang aming pag-asa. B11. Isang napakalalim na pahayag. Akala nila tapos na ang lahat. Wala ng templo, wala ng bayan, wala ng pagkakakilanlan. Ngunit ang Diyos ay sumagot, bubuksan ko ang inyong mga libingan at kayo'y aking palalabasin o aking bayan. Video 12. Kapag ang mundo ay naghuhukay ng libingan, ang Diyos ay nagbubukas ng mga daan. Kapag namatay ang pag-asa, siya ay humihinga ng muling pagkabuhay. Hindi lamang niya ibinabalik ang nawala, binabago niya ito sa mas dakilang anyo. Ang propesiyang ito ay tumutunog hanggang ngayon. Tayong lahat ay nagiging katulad ng lambak na iyon, tuyot dahil sa sakit, durog ng kabiguan, nawalan ng gana sa paghihintay. Ngunit ang parehong espiritu na huminga sa mga tuyong buto ay humihinga pa rin ngayon. Humihinga siya sa mga sirang relasyon, sa mga pangarap na nakalimutan, sa mga ministeryong tila namatay. Ang lambak ay hindi lugar ng katapusan. Ito ang entablado ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit may espiritual na lihim. Ang muling pagbangon ay dumarating sa mga yugto. Una, pinagsasama ng Diyos ang mga buto. Inaayos niya ang kaguluhan. Pangalawa, tinatakpan niya ito ng laman. Binibigyan ng anyo at direksyon. At panghuli, siya ay humihinga, ang wakas ng proseso at simula ng buhay. Ang bawat yugto ay nangangailangan ng pananampalataya. Minsan tila tahimik ang Diyos, ngunit maging ang kaniyang katahimikan ay may layunin. Sa mga panahong walang nangyayari, doon gumagalaw ang kaniyang espiritu sa hindi nakikita. Ang proseso ay ang pabrika ng mga himala. Nang makita ni Ezekiel ang hukbo, hindi lamang siya nakakita ng mga taong nabuhay, nakakita siya ng mga mandirigmang inihanda ng Diyos. Ganito kumilos ang Espiritu. Hindi lamang siya nagbubuhay muli, siya ay nag-aatas. Hindi lamang siya nag-aangat, siya ay nagpapadala. Ang hangin na bumuhay sa mga buto ay siya ring hangin na bumubuhay sa mga propeta ngayon. Ngunit ang plano ng Diyos ay mas malawak. Nangako siyang pag-iisahin muli ang mga tribo, ibabalik ang pagkakaisa sa nahating bayan, at gagawin ko silang isang bansa at isang hari ang mamumuno sa kanila. Verse 22. Ito ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa iglesia, isang bayan na pinagbuklod ng Espiritu sa ilalim ng pamumuno ng Mesyas. Ang parehong hangin na nagbigay buhay sa mga buto ay siya ring hangin na naghahanda sa mundo para sa pagbabalik ni Kristo. Nakakita si Ezekiel ng hinaharap, isang bagong templo, isang ilog na dumadaloy mula sa trono, mga tubig na nagpapagaling sa patay na dagat at mga punong namumunga at nagpapagaling. Simbolo ito ng Espiritu ng Diyos na dumadaloy mula sa kaniyang puso upang buhayin ang lahat ng kaniyang hinahawakan. Tulad ng sinasabi sa Apokalipsis 22, at ipinakita niya sa akin ang ilog ng tubig ng buhay, kasing linaw ng kristal na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Ang lambak ng tuyong buto ay simula lamang ng paglalakbay. Ang dulo ay ang lungsod kung saan ang Diyos ay mananahan magpakailanman at ang mensaheng ito ay buhay pa rin ngayon. Ang Espiritu ay patuloy na humihinga sa mga pagod, sa mga sugatan, sa mga nawalan ng pag-asa. Muli niyang tinatanong, naniniwala ka bang kaya kong buhayin ang namatay sa iyo? Marahil ito ay isang lumang pangarap, isang pananampalatayang natulog o isang pangakong nakalimutan.
Ang Diyos na muling bumuhay sa Israel ay siya ring Diyos na kayang baguhin ang iyong lambak sa isang hardin ng buhay. Kaya kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, isulat sa mga komento, huminga ka sa akin, Espiritu ng Diyos. Ito ay higit pa sa isang pahayag, ito ay isang panalangin. Dahil ang lambak ay hindi wakas, ito ang simula, ang lugar kung saan pinatutunayan ng Diyos na ang kamatayan ay preludyo lamang ng buhay. Ibahagi ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at iparating ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Sapagkat ang parehong Diyos na huminga sa mga tuyong buto ay humihinga pa rin ngayon at siya ay handang gumawa ng bago sa iyo, sa iyong tahanan at sa iyong hinaharap. Kahit kailan tila tapos na ang lahat, alalahanin mo, ang Diyos ay patuloy na ginagawang mga pintuan ng buhay ang mga libingan. At habang patuloy na humihinga ang kaniyang espiritu, walang lambak ang magiging iyong katapusan, kundi ang tagpo ng susunod mong himala.